Magandang araw mga kapitbahay, Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Nandito po tayo muli sa Mrs. Galang's Kitchen for another recipe. Ano ba ang ating iluluto for today? Medyo pastry, yung malilit na empanadita. Oh, so baking tayo ngayon. Baking tayo ngayon. And it's not just another recipe na, classic ito, no? Nung bata pa ako, ginagawa na niya. At panoorin po natin kung paano gawin sa pagbalik po natin. Magandang araw po mga kapitbahay. Isang sabihin kong luma, kasi bata pa ako, nandyan na yung pastry na yan na hanggang ngayon po itinitinda pa sa mga pasalubong, sa mga shops na nagtitinda ng mga dessert ng Kapampangan. Nakita ko ito, bata pa ako maliit, kaya sabi ko, at natitikman ko lang ito nung araw. Pag may nagre-regalo sa amin, pag piyesta. Kaya nung natuto ako mag-bake, isa ito sa mga unang recipe pinag-aralan kong gawin, ang empanaditas. So, let's start with the crust. No, it's not the crust. It's the filling that dapat nating unahin. Unahin ko na yung butter ko. And then, I will add the condensed milk. Kalahating lata po ito, So, I will bring this to a boil, pero yung simmer lang, hindi talagang boil. Kasi masunog yan. Meanwhile, yung aking rito, yung aking flour, while watching the condensed milk, i-dissolve ko na. Yung kalahati muna, konting tubig, para ma-dissolve lang. And then, kung meron kayong makikitang buo-buo, you can use a strainer later pag ilalagay na ninyo dito sa ating butter condensed mixture. And I would like to soak also my dayap rind here para mababad siya at lumabas yung lasa. You have to stir this continuously para hindi masunog yung gatas. So, antayin ko walang kumulo ito. Kaya lang, hindi mo pwedeng tigilan sa paghalo. Okay, so it's now bubbly. So, I'll turn off the flame. Tapos, titingnan ko yung binabad ko kaninang flour, yung toasted flour na may dayap.
I would like to add some more water. Tapos, ilalagay ko na rin yung ating egg yolk. So, I will add the egg yolk to the flour mixture. Tapos, naka-off yung aking flame. The diaprine nandito pa sa Now, if you don't want the diaprine, you can strain the mixture. So, masyadong malaki ito, pero okay na. So, yung rind po ng dayap, hindi na natin isinama, nandito. Now, I'm going to add, while stirring continuously, wala pang apoy, yung flour natin dito sa aking condensed milk. This is to avoid yung lumps that will form pagka nabigla sa init yung ating harina. Turn on the flame. And we will just cook this until thick. So, na po, it's starting to get thick. Pag hindi pa makaya ng 25 grams na flour, yung mixture natin, I will be adding all the rest of the flour. Total of 50. Okay, tingin ko, hindi lalapot yan doon sa konti. Magtatagal tayo. So, I'll add more, I'll add the rest of the flour. I will add the rest of the flour, dissolve in a little water. Tapos, tuloy-tuloy na ito ngayon until pagka makikita nyo nagro-roll yung palaman natin sa lutuan. It's starting to pull away from the pan. It's getting thick. I want to taste it. Alam ko kung sobra sa tamis o kulang sa tamis. Tama lang siya. So, we will add a small amount of butter. This is about mga 1 tablespoon lang to. To give flavor at saka mas madali siyang maging parang bowl. So, this is yema filling. To this mixture, you can add cashew nuts, grated cheese, ano pa ba? Pili. Para yung ma-enhance yung lasa. Kasi yema ito, so dapat ang lasa niya malinamnam na lasang gatas na may konting lasa lang ng cashew. So this is done. Hindi na natin itong palamigin. So, I'll start with the fresh milk. I will add the vinegar. Tapos, yung ating whole egg, lightly beaten. I'll add the salt here dito sa ating whole egg. Break the whole egg. Dapat walang buo-buong white. Okay, so now I'll add the 1/4. I'll put the 1/4 kilo or 250 grams of flour. So the butter should be soft. Hindi maganda pagka yung firm na firm kasi this is a different kind of crust. Hindi po lahat ng pie crust o kamukha nito, pastry crust iisang method ng paggawa. Iba-ibang klase po, iba-iba rin ang method ng paggawa. So, I will use the scraper to blend the butter into the flour. Parang i-mix ko siya until the mixture becomes parang mealy. Yung parang cornmeal, ganyan. I'll add the milk, vinegar mixture to the egg. Stir.
Tapos add it. So just keep on blending or mixing until it forms into a ball. Now, all kinds of crust, you can work well with it, easier to work with pag sinil ninyo. So we will have to chill this for at least 10 minutes, 10 to 15 minutes. Like the same with dun sa ating filling, chinil natin yon para mamaya mas madali siyang i-handle. That's why if you are making a lot of this, mix nyo na muna lahat, tapos ilagay nyo sa rep. The next day, wala na kayong maraming kalat, start forming your empanaditas. Do not press down too hard. Didikit lahat sa kamay nyo yan. Parang iniikot-ikot ko lang yung aking yung ball of dough, trying to gather the dry ingredients or the flour na nandun pa sa bottom ng bowl ko. So, press too hard. Iro-roll ko lang yan. We'll now have to chill this. I-rest natin sandali ng at least 10, pero mas maganda kung mga 30 minutes at lalong mas maganda kung overnight. Kaya lang, the next day, pag medyo firm ito, pabayaan nyo munang maalis yung lamig. So, it's now a bowl. And look at my bowl. It's clean. Oh, wala na halos. There. It's a little bit on the soft side kasi medyo mas malambot kaysa sa dapat yung ating butter dahil kanina pa nakalabas. So, chill natin sandali. Cover with a cling wrap. And then chill. Okay, we will now form the empanaditas. Parati kong sinasabi sa mga kakilala ko, pag kayo niregaluhan ng mga pastries na ganito, na homemade, magpasalamat kayo mabuti kasi ito ay trabaho po ng taong matyaga. Although now, hindi naman kasi kamukha ng gagawin kong busisi dito sa mga empanaditas na ito. Ang mga binebenta, sinasara lang eh. Ako, titiklop ko siya talaga ng the way I saw it. Bata ako. So we have two sizes of scooper here. Yung isa mas maliit para sa palaman, yung mas malaki para dito sa ating crust. Halos magkahawig lang ang size nila. So I'll get hindi naman alam na ito, hindi naman puno eh. Kaya lang para lang magkaroon ng medyo similarity o halos magkakahawig ang size. That's why I'm doing this. So I'm going to form this into a ball. Tapos get 1 full scoop of this. Ito puno. You can make your own sizes at home. Depende sa availability ng mga nyo, yung mga gamit nyo. Ngayon, kung wala kayong scooper, tansyahin nyo na lang. So I'll get a small piece. The size of the crust is almost double ng ating filling, So, I'll dip it into the flour. Make it easier to handle. Anyway, yung pong crust natin, it can take a little bit more of flour. Hindi siya ganong ka-firm. And some people, kung gumagawa kayo ng maramihan nito, hindi ganito ang gagawin. They will roll it out, adding more flour. Kasi when you roll it out, mag-i-stick po yan sa table, you'll have to add a lot more of flour. Ngayon dito sa gagawin ko, konti lang ang arinang nilagay ko. Now, put it at the center and try to wrap. You'll have a half moon here, and then thin the edges. Tingnan nyo kung ano yung side na mas maganda. That will be the face, yung mukha, yung top. And then the pangit na side will be the bottom. So, now, I'll dip my fingers sa flour and start fluting.
and tatago ko sa ilalim. So this is now pwedeng mas malaki kung gusto niyo mas malaki. Kaya lang, dapat magkakahawig ang size. That is why meron akong scooper dito. So I'll make another one. So you will be able to make about 36 pieces ang ganitong size. Of course, the number or the quantity that you will be able to make depends on the size. Pag ganito lang kaliit, mga 36 po. Okay. Hindi po isang recipe lang itong nandito sa harap ko. Pinagtsagaan ko ito kagabi kasi tagal na ako hindi kumakain ng mga ganyan, yung homemade eh. So I said I'm going to make more para sa bahay. Now, I'm browsing the empanaditas with egg wash. This is a mixture of 1 whole egg, a little water, and a little salt. Pwede rin yung egg yolks na may konting melted butter, kaya lang may tendency yun na magbuo, hindi pa tapos mag-brush, nagbubuo na. Pero yun po ang pinakamasarap na egg wash. Mixture of egg yolk at saka melted butter. Okay, yung iba, nakikita ko, they dip them in sugar. Pero ako personally, I don't dip them in sugar anymore. Ngayon, kung gusto nyo may asukal yan, while warm, babalutin natin ito pag medyo malamig na. Kasi kung hindi, sumayo, yapuing, mayumo. Ewan ko ba, kailangan pa may additional na sugar yan. Pa nga yung iba, babrush nila ng butter para dumikit yung ano. Kapampangan. Gusto nila malasa, malinamnam lahat ang pagkain. So that, lamig na yan. Wrap them. O kunyari malamig na to ha. Mas hindi pa. Ang regalo. The empanaditas. Okay, so ito na ang ating finished products. Of course, binobalot to isa-isa individually. Pag ipang-regalo mo, ibebenta mo. Pero kung sa bahay lang, ganyan na lang yan. Sa garapon. Pwede rin ilagay sa mga maliliit na garapon, no? Kung titinda. Of course, ganito kung iteterno nyo sa whatever occasion, kung Christmas colors, kung ano, you like. Ito, titikman na namin. Ang flaky. Ganyan ko lang yung ano niya, yung crust niya. Sarap. Yung feeling niya parang yema, may kasoy. Yung kaninang ginawa ko, walang kasoy yan, pero yan, kung nakuha mo yung ginawa ko kahapon. May kasoy sa loob. So, pwedeng meron. Oo, sinabi ko naman doon sa ano. Pwedeng wala. Pwedeng ang keso eh. Kung ano pong ibang pwedeng ipalaman dito? Dili, keso, kasoy, as is, yema. Okay. So, like I said, no, this is a classic recipe na Maliit pa ako. empanaditas na sila. So, I suggest you try them. Nabibili to, nakita sa mga pasalubong, no? Isa to sa mga pastries na kilalang-kilala dito sa Pampanga. Yeah. Diba? Para po sa aming mga kaibigan from other areas, ito po, sana po subukan ninyo at sana magustuhan ninyo ang aming empanaditas. So, if you have questions, comments, and suggestions,
Leave us a message sa aming pong Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And for our episodes, pwede rin po ninyong panoorin sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. This has been another episode. Maraming salamat po.